Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm very happy kasi pupunta tayo sa isang bansa na first time ko mapupuntahan. We are going to China! Yeah, first, ang tagal ko nang gusto magpunta sa China pero hindi ko maplano-plano or hindi ko matuloy-tuloy. Buti na lang yung kapatid ko, niyaya niya ako. So kasama ko yung ate ko na magpupunta sa China. Pupunta kami ng 4 days and 3 nights. So syempre, I'll just quickly discuss sa inyo kung ano yung mga requirements for Filipino travelers na pupunta ng China. Okay, so first, syempre kailangan ng passport na valid for 6 months. And then, next one is visa. Yes, kailangan ng visa papuntang China, guys. And then, syempre yung round trip na ticket or yung, yeah, usually I think they will ask for round trip. Hindi ako sure kasi first time ko, but yeah, I have a round trip ticket. Yung e-travel, itong e-travel, sa mga hindi nakakalam, ito yung parang departure card dati, di ba? Or yung arrival card dati. Dati kasi mano-mano pa nag-fill out dito sa airport. Pero ngayon, kailangan ka na mag-e-travel. Punta lang kayo sa e-travel.gov, parang ilalagay mo lang doon yung details ng flight mo, yung mga ganun lang. Parang mga simple details lang naman na madali lang gawin. You can do it up to 72 hours before your flight. Hindi pa ako nakakagawa actually. Gagawin ko siya habang nag-aantay ako ng flight ko ngayon. And then, ayun lang naman. I think better if merong hotel booking, guys. Pero hindi naman siya requirement. Pero kung para sure, I think better if may hotel booking. Next, ano pa ba yung next? Next is the budget. The budget for this trip. Again, we are staying in China for 4 days and 3 nights. So, pupunta kami sa Shanghai and Hangzhou. Okay? First, actually, nag-avail kami ng tour package for this trip. Kasi nga yung ate ko yung nag-aya ng trip na to. May nakita siyang tour package. Tapos kailangan dalawa. Pag nagbubook kayo, hindi pwedeng pang-isahan lang. Parang dapat at least dalawa kayo magbubook. Kaya niyaya niya ako para may kasama siya. So, nakuha namin yung tour package ng China for 25,500. So, ang inclusion, ang kasama dito sa tour package na ito is yung round trip na ticket, yung 4 days and 3 nights na stay sa 4-star hotels. I think mag-stay kami sa Holiday Inn sa Shanghai, tsaka yung isang hotel na kalimutan ko yung pangalan. And then, meron din kasama na 5 meals. Hindi lahat ng meals kasama, di ba? Kasi parang 4 days, 3 nights kami, hindi lang naman 5 yung meals mo doon, di ba? Siyempre, basta more than 5. But ang kasama lang sa tour package is 5 na meals. And then, of course, yung tour guide, yung mag-aasikaso sa amin doon. So, aside from that, nagbayad din pala kami ng visa. Kasi yung sa visa, guys, yung travel agency na yung nag-apply for us. So, nagbayad kami ng 2,400. Ang hiningi lang ng travel agency sa amin is yung photocopy ng passport bio page. Actually, sa email lang, hindi na kami pinasubmit nung physical passport, parang photocopy lang ng bio page ng passport, tapos ID picture, and then isang government ID. So, ang sinabit ko lang sa kanila yung picture ng passport bio page ko, yung isang picture ng ID, and then yung driver's license ko. Tapos, ayun lang, after mga 3 days yata, ayun, mayroon na kayong visa. Sabi nila, mas madali daw ma-approve kapag group visa. Group visa yung tawag sa amin kasi 'di ba, travel agency sila yung parang, I'm not sure kung guarantor is the right term, pero parang sila yung mag-a-apply in behalf of us, parang as a group na parang itutour nila kami. So ayun, hindi ako like super sure kung paano mag-apply ng visa kasi again, yung agency yung nag-apply. Pero siguro sa next balik natin sa China, itatry natin na tayo yung mag-apply mismo ng visa para ma-share ko rin sa inyo yung process. Pero currently sa trip ko na to, wala ako masyadong idea kung paano sila nag-apply ng visa because yung agency na yung nag-asikaso. Nagbayad lang kami, guys. Aside from that, meron din ako mga ibang binook in advance. First is yung eSIM. So, eSIM, hindi na to yung may physical SIM. So, parang ano na lang siya, electronic SIM. Ano ba yung SIM ng E? Internet? Basta eSIM, guys. Baka electronic SIM. Nabook ko siya sa Klook for 450 pesos, good for 5 days na siya na data. So, if magbubook din kayo sa Klook, oh my gosh, magbubook din kayo sa Klook ng SIM card or yung mga activities nyo, hotels, you can use my code Marvin Samako para mas makamura kayo, magkaroon kayo ng discount, okay? So, ang total na noon ng lahat ng pre-book ko, tour package, 25,500,
Visa 2,400, and then yung mga eSIM na 450, ang subtotal na ng total ko na nagagastos is 28,350. So, since 4 days lang naman kami, tsaka 3 nights, I'm not sure kung magkano yung pocket money na dadalhin ko. Since 4 days lang naman kami and 3 nights, feeling ko yung pocket money ko, max ko na is 10,000 pesos. Kasi 4 days lang naman, di ba? Grabe naman kung gagastos pa ako ng more than 10,000 pesos. Parang feeling ko yun na yung ceiling ko, 10,000. Kasi yung sa tour, bayad na naman yun. Yung hotels, bayad ko na naman. Flight ticket, tapos may 5 meals na nakasama sa tour. So, feeling ko naman yung 10,000, masyado na malaki yun. But, ayun yung siniset ko na budget ngayon. Pero abangan natin kapag nag-travel na tayo. So, ang estimated na total ko na magagastos, 28,350 na lahat ng pre-book plus the 10,000 pesos na may AFAM na nag-smile. Hi. So, 28,350 plus 10,000 pesos na estimated kong pocket money. Probably, ang total ko na magagastos sa trip na to is 38,350. Pero again, malaki na yung 10,000 pesos guys Pero ina-anticipate ko kasi na baka mag-shopping ako, baka may mga bilhin ako. So, pinasobrahan ko na lang. Okay? So, aside from that, ano pa ba? Mga apps, helpful apps na pwede nyo ma-download kapag pupunta kayo sa China. Pinakauna is Alipay or yung WeChat Pay. So, nag-research ako ng konti kung anong difference. Parehas mo silang magagamit. Parang payment method or payment channel na pwede mong magamit sa China. Kasi usually sa China, hindi sila masyado yatang makash. Parang usually Alipay talaga sila or WeChat Pay kahit sa mga street food, yun yung ginagamit nilang pambayad. So nag-download ako ng Alipay kasi based sa aking research, mas maraming pwedeng magawa sa Alipay. Pwede mo namang magamit yung WeChat Pay or Alipay, pero ang Alipay kasi parang mas marami kang pwedeng magawa. Pwede kang mag-book ng transportation aside sa pagbayad. Hindi ko pa masyadong na-explore yung app, pero ayun yung pinili kong i-download. Actually, dinownload ko rin yung WeChat kasi para may backup lang ako. Dinownload ko rin yung WeChat, pero sabi kasi nila, aside ang WeChat more on for chatting, 'di ba? 'Di ba familiar tayo sa WeChat, nagkaroon ng WeChat dati, umuso yun sa Philippines dati. Pero it's more of parang chatting, pero pwede mo rin siyang magamit for payment. Tapos ililink mo lang yung card mo. Nilink ko yung aking credit card sa Alipay, pero pwede mo ring ilink yung kahit debit card, basta Mastercard yata or Visa. And I'm not sure kung pwede yung ibang mga GCash card, mga ganon. Hindi ko siya super na-research. So, ayun lang yung na-expect ko since Alipay yung na-download ko na app. Baka hindi ako gagamit ng cash sa China, guys. Baka Alipay lang tayo. Tignan natin kung kailangan pa ba ng cash talaga or pwede nang bayaran using Alipay kapag nandun na tayo. Okay? Yung 1 Chinese yuan is equivalent to mga around 8 pesos. So, kung magko-convert kayo, like for example, magbayad kayo ng 1 Chinese yuan times 8. Kumbaga, ganun na lang yung natin, times 8 every bayad natin. So, yan, kasama ko na si ate. Hi! Hello. So, ayan. Pagod na ako. Yan lang flight namin yung madaling araw. Inantok pa kami. Ang sinakyan pala namin is China Eastern Airline. Ayan. First time namin makasakay dito. Tapos, ang mga hinanap lang naman sa immigration. Ano lang mga hinanap sa immigration, te? Wala naman. Passport. Passport. Tapos yung visa. Ayan, visa. Yung visa. Saka, yung flight ticket lang. Yan lang, no? Oo, plane ticket. Tapos yung e-travel na ni-fill out namin before. Hindi na tinignan eh. Feeling ko baka may copy. Ewan ko, feeling ko may copy na sa system nila. Tapos, ang tinanong lang, anong tinanong sa'yo ng immigration? Kailan ka babalik? Ako din, yun lang. Yun lang. Yun lang din tinanong sa akin, kailan ka babalik? Sabi ko ba 15, walang month. Sabi niya, 15 ng anong July 15. Sabi ko, June 15 naman. Kaya na guys, dumating na tayo sa Shanghai Pudong. Pudong ba yun? Pudong International Airport. So yun guys, ang travel time from Philippines to Shanghai was almost 4, no? Or wala pang 4, no? Almost 4 hours. And then wala daw time difference ang Philippines and China. Hindi pala kami nakapagpalit ng
pera. Chinese yuan. Wala kaming pera, so bahala na. Pero nag-download naman ako ng Alipay. So, hindi ko sure kung makakaya ko ng buong trip dito na cashless at Alipay lang. Bahala na. Bahala na. Ay, immigration na yan. Immigration na ba yan? Ay, parang ano na lang dito, oh. No? Parang wala lang tao yung immigration dito, guys. So, yun, guys, it's a prank. Hindi pa pala immigration yun. Parang pass-through, ano lang. So, bumaba kami dito. Sasakay pa pala tayo sa train. Ayan, nakasulat naman dyan na transfer, baggage claim, and arrivals. Ayan. Ayan guys, may nakasulat naman next train arriving ng 1 minute and 20 something seconds. Ayan lang guys, makikita nyo naman yung mga arrows dito, arrivals, exit. Ayan, sundan nyo lang yung mga arrows guys. Ito na guys, parang may arrival card na i-fill out dahil may mga tao nagsusulat. Ayun, arrival card nga. So yun guys, ganito yung sure ng arrival card. Mag-fill out lang ako. Ito yung mga basic ano lang. Ito yung mga basic information mo. Name, ganun, employment. So ayun guys, nakalagpas kami ng immigration. Group visa kasi kami kasi di ba naka-agency kami. So parang pag group visa, parang priority guys. Pinauna kami dun sa linya. Tapos dapat sabay-sabay kami nakapila kami na dun sa immigration. Wala namang question actually. Walang question. And then, ayun lang. Walang question no. Walang question. Pero, yung sa mga individuals, marami ako nakikita mga second interview. Especially mga Vietnamese yata yun. Parang mga Vietnamese yung nakita ko. 3 babae na sunod-sunod. Mayroon silang second interview. Alam ko kasi parang strict ang China sa mga Vietnamese kasi maraming nagtatrabaho yata ng Vietnamese dito sa China. So parang ganun. Pero sa amin sa group visa, walang question, walang second interview. Like, diretso lang. Parang nag-fingerprint lang kami. Nahulog yung cellphone ko pero dapat compose pa rin tayo kasi may mga tao sa gilid. Baka sabihin, oh di ba, pag-vlog ka kasi. Hindi naman nabasag na. Ayun si ate magpapa-exchange daw muna siya ng pera. Ako, kukunin ko lang yung baggage ko dito. Wala kasing baggage si ate. Ako lang yung may baggage. Pero yung tour na to, mayroon tong free na baggage kaysa 23 kilos na free baggage. Kasi yung airline namin is China Eastern Airlines. Ako hindi na ako magpapa-exchange ng pera. Like yung Alipay lang. Nakakonect na yung credit card ko dun. So, I think mag-Alipay na ako. Hindi na ako magka-cash dito guys. So, tawag doon, magtiwala na lang tayo na sumapat yung ano. Alipay natin. So, ayun na guys. Nandito na tayo sa arrival hall. Ayan, kung meron kayong mga ganyan, may sasalubong sa inyo. And wala na naman tayong gagawin dito sa arrival hall kasi yung SIM card natin, nag-book na natin sa Klook eSIM. Yung eSIM guys, hindi daw siya gumagana sa lahat. Ako kasi like, hindi ako naka-plan or naka-open line ako, so gumagana siya. And then sa currency or sa pera, naka-Alipay lang ako, so hindi na ako nag-withdraw ng pera, hindi na rin ako nagdala ng peso. Ay, sorry. Malubong na tour guide sa amin si ate. 7 to 8 minutes walk daw. Ayan, pag pagod ka na sa trabaho, mag-lev. Oo, mag-lev ka, mag-lev. Minsan kailangan mo magpahinga guys ha. Pag pagod na sa trabaho, mag-lev. So yun guys, kakadating lang namin diba dito sa Shanghai. Pero magtutour daw agad kami. Wala lang pahinga. Kasi nga, ang hotel check-in namin is mamayang 3 PM pa. Diba dumating kami dito ng, anong oras na ba? 8 na. Dumating kami dito mga 6:30 pero umabot kami ng 1.5 hour yata sa immigration. So it's 8:19 ngayon. Wala nang pahinga, magtutour na daw agad kami today. So ayan, sulitin natin ang, kasi 4 days lang tayo dito. 4 full days. Kasi di ba ngayon umaga kami dumating, so buong araw nandito na kami. Tapos sa last day namin, hating gabi na kami uuwi. So parang
4 days talaga na full days ang nandito tayo. Saan kaya kami pupunta? Ayan, meron ditong Terminal 1, Terminal 2. Pero sinusundan namin yung aming tour guide kasi sasakay yata kami ng van. I'm not sure kung may van kami dito or what. Tara, may drinking water. Free kaya yan? Parang free. Ay, cute. Ayan. Tayo lang yung tao dito? And then we can get on the bus. Are we the only passengers here? Yes. Oh, wow. Surprise? This is a private bus. The bus is too big. Yeah. Too big. Guys, bus pala ang aming sasakyan. At kami lang daw yung pasahero sa bus. So, ang saya, ang laki. Tapos, sabi ng tour guide, ang una daw na pupunta namin is yung Starbucks. Ano ba yun? The biggest Starbucks in Asia? In Asia. O, parang the biggest Starbucks in Asia. So, yun yung unang pupuntahan. Supposed to be parang day 3 siya, pero in-adjust yata nila yung itinerary. Kasi medyo na-late kami. Pero meron silang ni-request na somewhere na gustong puntahan sa last day. Yung itong family sila. Good morning. 你好. Ni hao. Do you know what means 你好? Yes. 你好 means how are you? Okay. Yes. Hello. So, tower. It looks like a Chinese traditional knife. Total is about 118 floors. It's about 623 meters high. And the second building is the Shanghai Financial Center. It's a river cruise, right? Yeah. So that is the boats for us to take us around the whole bond. The bond means the riverside of Huangpu River. And the total is about 10 kilometers long. Lot of the old traditional buildings here. Because our right-hand side last time, it belonged to British concession area. Grabe yung mga buildings dito sa Shanghai. Ay. So yun guys, for first of daw, pupunta tayo sa biggest Starbucks. Pero ngayon last year, ngayon daw natalo na sila ng you went Tokyo. here, you went here. No. So, ngayon, Tokyo na daw yung biggest. Pero nag-search pa ako sa Google, may Chicago daw yung number 1 na. Number 3 na to. Number 3. Yeah, so Chicago yung number 1, Tokyo, and then this is the third biggest Starbucks in the world. Dito sa Shanghai, China. Pala guys, yung eSIM ko, di ba sabi ka sa China kailangan ng VPN? Pero naka-eSIM ako, hindi ako nag-VPN, na-access ko pa rin yung social media ko. So, I'm not sure kung pag naka-eSIM, hindi ako nag-VPN pero nakaka-social media ko guys. So, I'm not sure kung sa eSIM gumagana ang social media niya. So, ang nakasulat dyan, Shanghai, ayan, Shanghai. So, yun guys, ito na yung third biggest Starbucks in the world. So, 3 floors siya. Ito yung first floor. Kita niyo naman ang lawak, diba? Tapos dito yung parang ano talaga, yung ginagawang kape. Dito nila niro-roast. Ay, ang galing. Ayan, meron pa silang sako-sako ng kape. Ay, cute. Ayun, merong second floor. Ang ganda ng hagdan. Ayun yung mga beans ba yan? Ay, cute. Tapos mapupunta din sa parang mga tube. Oo. Tapos dun pinaprocess. Ang haba ng proseso. Haba ng proseso. So pag-order ka mga 2 hours. Dito magagaling. Ayan, yung second floor. Malawak nga siya. Ito guys, yung prices ng slice ng cake nila. 88 yuan. 88 times 8. 600 siguro. No? Expensive.
Expensive. 98 times 8. 700 na. 704. It's expensive. Ayan, kung may budget kayo, pwede naman kayo kumain dito sa Starbucks. Pero doon na kami sa street food. Meron street food dito sa mas mura. Yung family na kasama namin, nakakalog. Dito sa harap ng Starbucks, meron daw street food dito, sabi ni ate tour guide. Yan sa may likod ng colorful na wall. Ayan, have a free summer. Baka free yung drinks. Charing. Hi? Crystal. Yeah. Cherry blossom season na pala. Lemon tea. Bakit yun yung band? Char. Hindi pa. Parang nakikita ko sa videos band ganito. Nakikita ko yung the band. Meron silang parang ilalim na Tunnel? tunnel na sasakay ka. Ah, oo. Parang nakita ko nga din yan. Magkano kaya yung mga street food dito? Ayun, may Alipay. Ayun guys, nakikita ko sa mga street food, meron na silang mga QR code. So I think yun na yung Alipay. Magagamit natin yung Alipay. Fruit shake. Magkano kaya dito? Wala kasi yung presyo. Pwedeng lumapit, tapos magbaback out pag mahal. 13. Magkano yung 13? 80. Oh, parang hindi mahal kasi yung 1080 eh. Sige, magaganito na kami kasi hindi mahal, guys. Pero hindi natin ma-understand kung ano yun. Oo nga, kasi walang translator. Kasi papago mo. Sige, wait lang, ipapago natin. Image. Ayan. Jasmine fresh milk. Yogurt, raw. Fruity. Best seller na naman ito. What's your best seller? Number 1. Like number 1. Yummy. Yummy. Nice. 您说的是哪一款？ This one? 要哪一个？就是说， This? Sige, papag ko nga natin yan. Okay, sure. Okay. Why? Soy milk rice with sweet potato. Round milk tea. No sugar. Okay. Okay. Parang ito milk tea, ito fruit tea. Dito ako. Here. Size. This one? Ito. This one is this. 对， Okay. 这个是 Here. Okay, small. 这个，看看都没有是吧 ？OK。对。 Wala pa na to gawin. Scan, no? Scan. Ay. Hindi. QR. Ayun, pay receive. Tapos scan mo lang dito. Scan na? Okay. 30 yuan. Sheshe. Tapos parang on the average mga 120 pesos ang isang drink. Ay, yung sa akin mas malaki eh. Pero mga ganun. 100 to 100 something. Sakto lang. Parang Pilipinas lang, no? Parang Pilipinas lang yung milk tea dito. And yung mga fruit teas. Tapos yung Alipay, parang wala na itong charge, no? Kung ano sa'yo na yan. So guys, ito yung in-internet namin. Cha Bai daw. Ayan. Parang small lang siya na milk teahan, fruit shake. Andun lang yung Starbucks roastery. Ayan, no? Itong building na to, yun yung Starbucks. Tapos, since mahal doon, lumabas kami dito sa parang itong market dito. Kasi may mga small stores, mas mura.
Siyempre, as budget travelers, dito lang tayo. Pakita ko rin sa inyo yung presyo ng ibang mga food dito para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Ay, mura lang. Ayun o, 8 lang. 8, 4, 8 lang. Mura lang, no? 8 times 8. Diyos ko, 8 times 8 lang, hindi ko kaya. 64. 8 times 8. 64. Ang mura. 64 pesos lang, guys. Hindi pala sobrang mahal yung China, no? Feeling ko, parang Philippines lang yung mga dito. Hindi siya mahal, guys. Serious. May nakita ko yung ano ba yan? Parang Grilled. ayan nga. Mura lang. Tag 8 lang. 8, 4, 6. 5 nga lang, Ib. Ano? Ano kaya yan? Parang tinapay. Oo, Beef pie. Okay. Okay. Ito parang ube. Oh, purple potato cake. Amazing. Xie. Okay. Try muna natin itong beef bread. Parang fried siopaw. Parang yung sa ano? Binondo? Parang nasa binondo na fried siopaw, pero beef ang filling. Tama. Parang ano? Ano? Yung sa Taiwan. Yung sa Rauhen may... Oh, yun. Yung mainit. Mas tama yung mas tama yung description. Yung sa Rauhen Night Market, yung parang sikat na bun doon. Yung Michelin Okay, something. Michelin na bun. Parang gano'n nga. Mainit lang yun. Mainit Ito, lang hindi gano'n. Tama. Mas gano'n. Sabi sa inyo, mali ako mag-describe ng pagkain. Kailangan ko ng second opinion. Very true. Binondo lang yung utak ko. Si ate Hindi ko napunta sa Taiwan. Hindi ko nga alam paano siya naging travel vlogger. Number 1, wala siyang sense of direction. Number 2, hindi ako magaling mag-food. Number 2, makakalimutin siya. True. Pag nagpupunta nga ako sa ibang bansa, So, huwag kayong mag-subscribe. pag nagpupunta ako sa ibang bansa, di ba, tapos may magtatanong sa akin, Marv, sana nga ba yung... Hala, nakalimutan ko na yan kasi last month pa yan. Ang short term lang ng memory ko. So, panoorin niyo yung vlog ko, guys, kasi nakakalimutan ko rin yan. Baka hindi na ako kumain mamaya. May free lunch pala yung tour namin, pero alas 10 na kumain pa kami. Hindi ko maintindihan kung ano yung... Hindi siya pearl. Gulaman? Hindi rin. Try mo. Or, yun lang mo nga, baka yung panlasa ko lang yung may mali. Parang taro? Taro ba yun? Ay, hindi. Ano yan? Parang mochi. Mochi, no? Parang taro na mochi. Hindi ko nga mag-gets kung ano siya. Tagalan mo yung pag-feel sa kanya. Kasi pag kinain mo siya, parang may, parang mini mochis. Ayun nga. Napipil mo? Pero ano yung kamote? Oo, parang Parang kamote na mochi na ewan. Basta yan, hindi siya yung normal na pearl. weird. Diba? Pero na-enjoy ko. Pero masarap. Oo, na-enjoy ko. Yung weather ngayon, guys, is 24 degrees Celsius. So, not too hot, pero hindi rin siya cold. Parang saks lang ganun.
Ingay. Alam mo, dito sa Shanghai, nag-expect ako yung mga Chinese medyo masusungit sila. Di ba kasi parang masusungit yung mga Chinese. Pero so far sa experience ko dito sa Shanghai, medyo smiley face yung mga tao. I'm not sure, siguro kasi dito na city na siya, no? Smiley face. Yung sa airport, yung sa Shanghai airport, medyo may nakita akong medyo masungit yung approach niya. Pero dito sa center, sa city center, mostly smiley face yung mga tao. Which is, hindi ko siya ina-expect. Kasi ina-expect ko nga parang Hong Kong, diba? Yung Hong Kong, parang ang susungit kasi ng mga tao sa Hong Kong. Diba? Ang susungit ng mga tao sa Hong Kong. Pero ako, first impression ko of Shanghai, medyo smiley face yung mga tao. Para mas friendly sila. Very Pride Month yung, yung train station nila. Lakas mga Pride Month. West Nanjing Road. Kung magti-train kayo, Yeah, kung magti-train kayo, dito kayo bababa sa West Nanjing Road Station, line 13. Ayan, pink. Pink. Tapos dito na yung, yan, yung biggest Starbucks. Third biggest Starbucks. At nandito sa kaliwa yung market. Ayan, dyan kami kumain. Hindi siguro. Totoo? Totoo? hydrangea. Oo yan? Kung sa Pilipinas yan, pinitas na ni mama yan. Tapos dinala sa bahay. First day dito pa lang naman kami sa Shanghai ngayon. Marami kasi nagsasabi na yung China, di ba, madumi. Pero so far, sa first day namin, no? Very clean. Very clean siya, guys. Organized. Very clean. Parang Taiwan na may pagka-Singapore. Parang siyang Taiwan na medyo Singapore. Kasi medyo modern yung mga building na Taiwan yung dito. So far, clean siya ha. Tignan natin sa mga susunod na araw. Pero sa day 1 namin, ang impression namin, very clean siya. Maganda si Shanghai. Maganda si Shanghai.